Magandang araw sa inyong lahat. Natapos na natin ang ating pag-aaral patungkol sa Why Do We Need the Bible. Ngayon ay nandito na tayo sa What Should We Do with the Bible. Ano ba ang dapat nating gawin sa ating Biblia? Dito sa ating pag-aaral na to ay meron tayong memory verse. Ang memory verse natin ay Psalms 119 verse 9. Sulat dyan, wherewithal shall a young man cleanse his way, by taking heed thereto according to thy word. Tapos, ganun din ang verse 11. Sama yan doon sa ating memory verse. Verse 11 nakasulat, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Yan ang ating memory verse, yung dalawang yan. Ang ating pinag-aaralan ngayon ay what should we do with the Bible? Ang dapat natin gawin sa Bible natin? John chapter 5 verse 39. Ang John chapter 5 verse 39, sabi ito, search the scripture, for them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Ang dapat natin gawin dun sa scripture, sabi dito sa John chapter 5 verse 39, ay dapat natin itong pag-aralan. Basahin, siyasatin. Bakit kaya dapat natin itong pag-aralan? Kasi alam naman natin na ang scripture ay makikita natin dyan ang katuruan patungkol sa eternal life o sa walang hanggang buhay. Alam nyo, lahat ng mga nagnanais ng eternal life o walang hanggang buhay ay scripture ang pinag-aaralan. Subalit, kapag ka ikaw ay nag-aral ng scripture at hindi mo ito nasiyasat, sabi ito search, pag sinabing search ay hindi lang basta pag-aaral kundi siyasatin mo, pag-aralang mabuti. Kapag ka binasa mo ang scripture, maaaring hindi mo maunawaan ang buhay na walang hanggan. O baka kwento lang ang maintindihan mo. Pero, ang kalimitan talaga na nag-aaral ng scripture, ang purpose niya ay, sabi ito sa verse 39 sa John chapter 5, dahil for in them you think ye have eternal life. Sa pag-aaral mo ng scripture ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero, kaya nga, marami nag-aaral nito, hindi rin nila nakukuha yung buhay na walang hanggan. Bakit? Pag tinignan mo yung verse, sabi ito, and they are they which testify of me. Testify of me. Sino ba yung testify of me? Yung saan nagpapatotoo yung scripture? Nagpapatotoo ang scripture sa Panginoong Jesucristo. Yung testify of me dyan, ang nagsasalita dyan, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sinisiyasat nyo ang scripture sapagkat alam nyo na ito ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Subalit ito ay nagpapatotoo kanino daw? Yung me, sa Panginoong Jesucristo. Nagpapatotoo ang scripture sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, habang binabasa mo ang scripture, ang isa sa palatandaan na dapat ay natututunan mo, lumalalim ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo. Hindi lumalalim ang pagiging religyoso mo. O kaya naman ay lumalalim na marami kang natututunan ng mga memory verse.
marami kang alam na memory verse, okay yun sana. Pero ang pinakang main idea ng pag-aaral natin ng Scripture ay makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Yung iniisip natin na pag-aaral ng Scripture para magkaroon ng buhay na walang hanggan ay nagpapatotoong Scripture na ang buhay na walang hanggan ay nakay Hesukristo. Okay? Malinaw yan ha. Ano ang dapat nating gawin sa Scripture base dun sa ating pag-aaral? Why should we do with the Bible o dun sa Scripture? What should we do with the Bible? Ano ba ang dapat nating gawin sa Bible o sa Scripture na hawak-hawak natin o sa Bible na hawak-hawak natin? Dapat nating pag-aralan. Pero sabi nga ng Panginoong Hesus, ang Bible na hawak-hawak natin ay nagpapatotoo sa Kanya mismo, sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang pinaka-importante sa pag-aaral mo ng Scripture ay makilala mo ang Panginoong Jesucristo. At habang nag-aaral ka niyan, dapat lumalalim ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo. Ano pa? Ang dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi ito, what should we do with the Bible? Ano pa ang dapat natin gawin sa Biblia? Kanina, ang nakita natin ay search, pag-aralan. Ngayon naman, ano kaya ang dapat natin gawin? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay, yan yung letter B. Doon sa letter A, meron pa doon na Acts chapter 17 verse 11. Tingnan muna natin yung Acts chapter 17 verse 11. Sabi rito, these were more noble than these in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the Scripture daily whether those things were so. Yan. Sa Thessalonica, nung tanggapin nila yung Scripture o yung Bible, ang ginagawa nila everyday, pinag-aaralan nila yan. Napakaganda na makita natin na yung ating kahandaan sa pag-aral ng Biblia. Kaya pag tiningnan niyo dito sa sa Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the Scripture daily whether those things were so. Kailangan maging handa ang isip natin doon sa Scripture. Paano magiging handa ang isip mo sa Scripture? Di pag-aralan mo everyday. Kasi bakit? Kung hindi mo pag-aaralan ng Scripture everyday, pag yan ay napag-aralan natin, parang magiging bago pa rin sa isip mo yan. Ngayon, pag lagi mong pinag-aaralan, lagi nang nasa isip mo yung Scripture, kaya pagka binuklat natin yung ganong klaseng talata, naka-registered na sa isip mo. Hindi na madali sa'yo natanggapin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yun ang ibig sabihin ng readiness of mind. Kaya pag binuklat mo at binasa ang Scripture, kung ano yung napag-aralan natin, accepted ng isip mo na yun ay nanggaling sa Scripture at yun ay salita ng Diyos. Yung ano ba ang dapat natin gawin sa Scripture? Dapat search, pag-aralan. Yun yung letter A. Letter B. Ano ba ang letter B? Study to show, yung 2 Timothy chapter 2 verse 15, yung letter B. Study to show thyself approved unto God, workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya tayo nag-aaral ng Scripture para maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Yung una nating pag-aaral, ang isa natin na pag-aralan, pag ikaw ay nag-aaral ng Biblia, ikaw ay iniingatan ito sa kasalanan. Bakit?
nalalaman mo kasi yung isang bagay na yun ay kasalanan. Siyempre, hindi mo nagagawin. Pero kung wala kang alam sa Bible, akala mo tama lang yung ginagawa mo. Dito, bakit natin, ano ba dapat natin gawin sa scripture? Sabi rito, ang dapat natin gawin sa scripture ay pag-aralan at tingnan natin ang ating sarili doon sa pag-aaral natin ng scripture o ng Bible. Tingnan natin ang ating sarili kung ito ba ang ating sarili ay karapat-dapat sa Panginoon. Kasi bakit? Pagka may mga bagay kang nagagawa na hindi sinasang-ayon ng scripture o ng Biblia, ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. O, paano ngayon yung hindi nag-aaral ng scripture? Hindi nag-aaral ng Bible? Lalabas na may mga nagagawa sila na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kasi hindi nila alam yung scripture. Hindi nila alam yung Bible. Kaya, sinong advantage? Ang advantage doon ay yung nag-aaral ng Bible. Bakit? Naging advantage yung nag-aaral ng Bible kasi nga, sa pag-aaral mo ng Bible, nalalaman mo na, ito pala hindi ito gusto ng Diyos. Nakakapamuhay ka ng karapat-dapat sa Diyos. Yung hindi nag-aaral ng scripture, ano lang katuwiran nun? Sasabihin lang niya, wala ka namang ginagawang masama sa kapwa di mabuting tao ka. Tapos ang tingin niya sa sarili niya, siya na ang pinakamabuting tao. Samantalang ito nag-aaral ng scripture hindi niya nga sinasabi sa sarili niya na mabuting tao siya. Bakit? Marami siyang natututunan pa ng mga bagay na nagsasabi na dapat niya pang baguhin sa buhay niya. Ganun yun. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito at nag-aaral tayo ng Biblia, marami pang nababago ang Diyos sa buhay natin. At makikita mo sa pag-aaral mo na may mga babaguhin pa ang Diyos at makikita mo rin sa sarili mo na habang binabago ka ng Diyos ay makikita mo na napakasaya na maging karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos. Bakit ba yan ang ating hangad? Kasi ang Diyos, wala tayong pangarap o dapat na hangarin, kundi mapapurihan ng Diyos. Bakit naman? Pagpalagay mo na lamang, ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Anong gagawin mo? Kung sino yung amo mo, siyempre dapat matuwa siya. Kasi bakit? Pag hindi siya natuwa, it's either tanggalin ka dyan sa trabaho o kaya naman ay baka hindi ka bigyan ng bonus. Pero kung natutuwa ang boss mo sa iyo, baka katulad ngayon magpapasko, baka bigyan ka ng bonus. O kaya naman, itaas ka ng posisyon ng trabaho. Sa Diyos pa. Ang Diyos pagka natuwa sa atin, ano ba ang kaya bang ibigay sa atin ng Diyos? Napakaraming bagay na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Kaya napakaganda na pag-aralan natin ng scripture. Sabi, study to show thyself approved unto God, workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, hindi ka nahihiya sa harap ng Panginoon o harap man ng mga tao. Bakit? Tama yung ginagawa mo Pag ikaw nagtuturo ng Biblia, tama ang ituturo sa Biblia. Rightly dividing the word of truth. Nahihimay mo ang Biblia ng tama. Kasi napapag-aralan yun. Kung paano kung hindi nag-aaral? Hindi mo alam ang Biblia, sabihin na lang, wala ka namang ginagawang masama sa kapwa, di mabuti kang tao. Yan lang katuwiran. Wala kang ginagawa masama di mabuti kang tao. Yung pa naman nagsasalita lalaki, babae na siya. O yung babae naman naging lalaki na. Ano naman, wala kang ginagawa sa kapwa mo na masama. Pero hindi ka approve unto God. Hindi ka sinang-ayunan ng Diyos. Bakit? Nilikha ka ng Panginoon na lalaki, babae na. Nilikha naman na babae, lalaki na. May mga example lang yan. Example lang yan na maaaring
dun sa isang tao, mas lalo pa napakaraming bagay na dapat mong malaman sa salita ng Diyos. Oh. Yun lang ang nakikita natin. Paano yung hindi pa natin nakikita? Tanging ang nakakaalam lang yan ay ang Diyos at saka yung tao mismo na gumagawa. Kaya nga, yung nag-aaral ng Scripture, nag-aaral ng Bible, makikita niya ang sarili niya kung siya ba talaga ay approve unto God o hindi. Siya mismo makakapagsabi niyan. Pero kung wala siyang alam sa Scripture, hindi siya nag-aaral ng Bible, sabihin niya ba, mabuting tao ako, okay ako. Wala siyang alam kasi doon sa Bible. Pero kung may alam siya, hindi siya makakapagsalita ng ganun. Dahil bakit? Marami ang Diyos na binabago sa ating buhay. Minsan nga, sa araw-araw, makikita mo may mga bagay na binabago sa atin ng Diyos. Ayan. Pagka wala nang binabago ang Diyos sa atin, ang tawag doon ay glorified na. Glorified body ka na. Wala nang babaguhin sa iyo ang Diyos Nasa stage kasi tayo ng tinatawag na sanctification. Pag sa stage ng sanctification, pinag-aralan natin yan. Pag stage ng sanctification, sinasanctify ka ng Diyos, isineseparate ka ng Diyos, nilalagay ka ng Diyos sa isang lugar na kung saan ikaw ay mababago na doon sa kanyang salita. Kaya napaka-importante ng pag-aaral ng Biblia. Kaya dito sa ating pag-aaral, ano ba yung tanong dito? Sabi ito, what should we do with the Bible? Ano ang dapat nating gawin sa Biblia? Dapat ito ay pag-aralan. Doon sa John chapter 5 verse 39, sa Acts chapter 17 verse 11, doon sa Acts chapter 17 verse 11, ang isang example diyan yung mga taga Thessalonica. Yung mga nobleman doon, yung mga may mga marurunong na tao doon, medyo may mga kaya sa buhay, talagang nag-aaral sila ng Biblia. Yung John chapter 5 verse 39, talagang sabi niya doon sa mga escriba at pariseo, alam niyo naman ang pag siniyasat nyo ang Scripture o sinearch nyo ang Scripture ay magbibigay sa inyo yan ng buhay na walang hanggan. At yan ay nagpapatotoo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Doon naman sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, kapag nag-aaral ka ng Scripture, makikita mo ang iyong sarili na ina-approve ka ng Diyos. Kumbaga nakikita ng Panginoon na okay ka sa harap ng Diyos. Yan ang kagandahan ng pag-aaral ng Scripture. Okay, mag-aral pa tayo ng isa dito sa letter C. James chapter 1 verse 22. Ano ang James chapter 1 verse 22? Sabi riyan, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Ang James chapter 1 verse 22 ay nagsasabi na pagka napag-aralan mo ang Scripture o ang Bible, ay gawin mo. Gawin natin. Yan yon. Ibig sabihin, kapag hindi natin ginawa, sayang lang yung pag-aaral natin. Ang isang example nga dito ni James, tumingin daw sa salamin yung isang tao. Pagkatapos niyang tumingin sa salamin, ay hindi niya na naaalala kung ano yung mukha niya. Hindi ganon ang pag-aaral ng Bible. Pag-aaral ng Bible, kung ano yung narinig natin, doon sa Bible, gagawin natin sapagkat para sa ikabubuti natin yun. Kaya tayo naharap sa salamin kasi tinitingnan mo kung meron kang dumi sa mukha, para kung may dumi, di itanggalin. Pero kung hindi mo tatanggalin yung dumi sa mukha, di maglalakad ka lang na nandun yung dumi. Ganon din naman sa pag-aaral ng Biblia, kung anong makita natin na itinuro ng Panginoon, sundin natin. Bakit? Para sa kabutihan natin yun. Okay, hanggang dyan muna tayo. Marami pa tayong pag-aaralan. Dito sa ano ba ang dapat nating gawin sa Biblia? What should we do with the Bible? Ano ba ang dapat nating gawin sa Biblia ito? A, B at C ang pinag-aralan natin ngayon. Sa susunod ay pag-aralan natin yung D at E. Kung kaya uli ay pag-aralan natin ng
ang F. Yan. Tatlo tayo. Dito sa napag-aralan natin, yung una, dapat natin pag-aralan ng scripture dahil nakikita natin na naandun ang buhay na walang hanggan. Yung pangalawa naman, yung letter B, ay pinag-aaralan natin ng scripture dahil para tayo ay maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Approved unto God. Sabi, rightly dividing the word of truth. Tama yung ating pagkakaunawa ng Biblia. Tapos yung letter C naman ay kapag nakita natin ang salita ng Diyos ay ginagawa natin. Isinasabuhay natin. Okay? Magandang araw sa inyo. Kung meron kayong tanong, send nyo lang yung ating katanungan, yung tanong nyo. Kung sakali kung maka-video call ako, di pwede rin kayo magtanong ng personal. Kung hindi naman, basahin nyo na lang itong mga talata at nakasunod. And then, meron tayong memory verse. Yung Psalms 119, verse 9 hanggang verse 9 at 11. Dalawang talata yan, 9 at 11. At kung magagawa nyo pa yung assignment dyan na nasa baba, yan 119 na Psalms, yan ang pinakamahabang chapter sa Bible. Kaya ang gagawin nyo dyan, everyday basahin nyo ng yung 24 verse. Kung magagawa nyo na basahin yung 24 verse doon sa Psalms 119, mas maganda. Para bago tayo matapos ng lesson na ito, na dito sa lesson natin what should we do with the Bible, ay nabasa nyo ang Psalms 119. And then na-memorize nyo yung dalawang verse na verse 9 at verse 11. Okay, magandang araw sa inyo. Kung meron kayong tanong, pwede nyo isend na lang para sa susunod na lesson natin ay pwede natin pag-usapan. Okay, magandang araw at God bless.